Pagkatapos mapapirma ng bagong kontrata itong si Xavier Lucero, posible nga ba na makuha na ng Magnolia Chicken Templados itong big man ng Meralco Balls na si Raymond Almasan? Isa yan dito sa mga posible na maging major movements bago mag-umpisa ang PBA. At dito natin makikita kung gaano kaseryoso si Tenorio na palakasin ng Magnolia kung makuha nga nila ang serbisyo nitong si Raymond Almasan. Si Almasan ang 6'8 center ng Meralco Balls at matagal na siya dyan. Pero ngayon ay mukhang pinag-iisipan nitong Magnolia Chicken Templados kung paano nila maa-acquire ang serbisyo nito para ma-boost yung kanilang front court. Posible na ang isang nakita nating senaryo dito kung mangyayari yan ay i-trade itong si James Laput dito sa Meralco kapalit ni Raymond Almasan. Mas bata nga si Laput pero yung experience naman ni Almasan yun ang nagiging lamang niya. At dahil ang Magnolia ngayon, nakafocus sila hindi sa sabihin na nating long-term building. Nakafocus ang Magnolia ngayon dito sa paggawa ng paraan para naman magkaroon sila ng championship agad. Walang duda na yan talaga ang hinahanap ng fans at management. Kahit sabihin pa natin na sabihin natin pine-play down ni Tenorio expectations dahil bago siyang coach. Pero marami pa rin ang naniniwala na dapat magkaroon na ng championship ang Magnolia dahil sobrang tagal nang nag-iintay ng mga fans dito. Ngayon kung makukuha nila si Raymond Almasan, at least magkakaroon sila ng isang pwedeng ibantay dito kay Junmar Fajardo. Of course, hindi kaya ni Almasan mag-isa pero kung nandiyan pa si Xavier Lucero at si Ian Sanggalang, at least magiging maganda yung laban nila kapag ganyan nga ang nangyari. Kaya sigurado na magiging okay talaga to dito sa future ng Magnolia, lalo na kung magawan nga nila ng paraan at sabihin nating mabigyan ng additional na support ito si Xavier Lucero sa pagkuha kay Raymond Almasan. Sa ngayon naman, itong Converge Fiber Excess ayon dito sa mga reports na lumalabas ay napapirma na itong si Juan Gomez de Leaño ng isang 3-year contract at sinusubukan daw nila na i-try out itong si Archie Concepcion kung nababagay siya dito sa roster nila. Marami pang mga ibang players na kinukonsidera ngayon itong Converge at excited ang karamihan dito sa nagiging developments. Alam natin marami ang naging skeptical dahil nga dito sa pag-alis kay Charles Chu at Raiko Toroman at ang pinalit ay si Delta Pineda. Ang sabi ng iba kulang sa experience si Coach Delta. Pero parang alam din ni Coach Delta na gano'n ang sasabihin ng mga tao. Kaya kumuha siya ng 2 Serbian consultant, itong si Raiko Toroman at isa pa niyang assistant na nandun na rin sa Pampanga Lanterns doon sa MPBL. So alam ni Pineda na kinakailangan niya ng tulong kaya naman kumuha siya ng mga consultant. At syempre, alam natin ang magandang nagawa nitong Converge. Nakuha nila yung number 2 pick dito sa PBA draft at ayun nga, si Juan Gomez de Leaño napapirma nila ng kontrata. Plus of course, alam natin na nagde-negotiate pa rin sila dito kay Mikey Williams. At asahan natin na magkakaroon pa ng ibang possible movement dito sa Converge Fiber Excess. Lalo na at nire-require talaga nila yung matinding performance para masiguro na yung kanilang role ay magiging kumpleto na. Alam natin na maraming mga fans ng PBA ang nakamasid dito sa Converge dahil gusto nga nila na itong mag-succeed bilang isang independent team. Ang sabi nga nila, kung mag-succeed yung independent team, magkakaroon na ng kompetisyon itong duopoly ng San Miguel Corporation at ng MVP Group pagdating sa mga titulo. Ngayon, nandito na yan kay Delta Pineda at sa Converge kung paano nila ito magagawa ng paraan talaga na masakatuparan yan.